Yung second child kasi namin, sensitive siya mula nung toddler pa. Minsan tutulala siya sa isang place, tapos sasabihin niya sa mama niya, who's that? Or kaya sasabihin niya, embrace, tapos cover yung face. So parang kami, anong nangyayari dito? Parang, bakit nagiging matatakotin yung bata na hindi mo naman inintroduce sa kanya yung emotion na takot? Never kami nanakot ng bata. So may isang incident, well, kasi ako, sensitive ako pag pagod. Pag pagod yung aking katawan, kung ano-ano nakikita ko. Ito, late night, nasa kwarto lang ako. Tapos, sabi ng wife ko, dito na kami kasi kung ano-ano nakikita ng anak mo sa labas, sa sala daw namin. So, ako, dead ma. Sige, ganyan lang. So, pinatay na nila ilaw sa sala, sa kusina, and all. Tapos, kwarto na lang namin yung may ilaw. So, ako sabi ko, tututbrush lang ako. Labas ako ng kwarto. Tapos, pagtingin ko sa kanan ko, sa may sala, nakita ko may silhouette na image na nakabarong. Pero, facing siya sa TV. So, hindi siya sa akin nakaharap. So, Sa ako, TV. so ako parang, dead ma. Hinayaan ko lang kasi baka namamalikmata ako kasi madilim, pero may barong nga na silhouette doon sa misala, sa right side ko. So, yung kusina nasa left ko. So, tututbrush ako, punta akong kusina. Pagdating ko sa kusina namin na medyo madilim, punta ko doon sa lalagyan ng mga baso. Yung lalagyan kasi namin ng baso, ewan ko kung naalala niya yan, yung glass. So pagharap kong ganon, syempre hindi naman ako tumitingin sa mukha ko or sa salamin. Pagbukas kong ganon, pag ganon ko sa reflection, nasa likod ko na yung silhouette. Hindi ako pala murang tao. Pero nung time na yun, sabi ko, putang ina. So pumunta na ako sa kwarto. Tapos sinabi ko sa asawa ko yung nakita ko. Tapos ayoko na muna mag-toothbrush bukas. Bad trip ako.